magkaiba ang kapag nutation, ba't kaya magkaiba ang direction ng pelvis sa anong sacrum? It's because of the anatomic orientation. Yung joint na yon L-shaped siya. So, at a certain point, so hindi tayo mag-dig in sa kines biomech na kasi specifics na yun ng kines biomech. So, basta ang end point na lang is, at a certain point, sasabay muna sila. So, actually, sa initial part ng nutation, gagawin niya muna yung action ng counter-nutation sa pelvis, initially. Pero sa end point, doon na yung ginawa natin kanina. Ano ulit kayo na yung nutation? Ganon, di ba? Actually, kapag initial part ng nutation, nakaganon muna yan. Initial part of nutation, ganon. Then, saka lang siya sasabay. So, yun yung point natin doon. So, what if hypomobile itong side na to? Hindi masyadong gumalaw yung joint niya. Ano mangyayari? Pag gumalaw yung sacrum, sasabay lang ang pelvis. Hindi na siya may iwan. Hypomobile eh. So, dapat stick na lang sila lagi. Hypomobile to eh. Kaya kapag hypomobile, sumabay lang siya. What's the end effect? Mas mataas. So, sino ngayon ang dysfunctional side? Ang dysfunctional side ngayon, yung hindi gumalaw, yung hypomobile, which is yung mas mataas. Sino ngayon kanina yung mas mataas? Right. So, the dysfunctional side is the right. So, check na natin yung level muna ng pelvis. Ay, yung pieces equal kanina, di ba? Iliac rest, equal din naman, asis. So, check natin kung ano dyan yung pwedeng problem niya sa iyan. Asis, tignan niyo po ito. Nasa tip ako ng parehas na asis sa Sir Ian. Stands for Sir Ian. Saan yung mas mataas? Right, mas mataas. So, confirm ko ulit yung pieces. O kaya yung iliac rest. Mas maganda i-confirm ko na lang ulit. Yan nyo, iliac rest. Saan mas mataas? Right. So, ano kaya pwede natin makonclude doon? Sige, harap ka dito, Sir Ian. Ano ang dysfunctional side natin? Right side. So, at least wala na tayong issue ngayon dyan. Mako-confirm natin kung yung downslip ba o yung upslip yung problem, yung rotation. So, ngayon, the question is, mas mataas yung asis on the right, mas mataas yung iliac rest on the right. Ano pwede natin suspect na problem niya doon? Upslip, di ba? Kasi equal yung pieces niya. Equal pieces, mataas ang asis, mataas ang iliac rest. So, pwedeng may upslip siya on the right. So, yun yung pwedeng problem ni Sir Ian. Yung sabi ni Sir. Okay. So, na-confirm na rin ba yun? Hindi, Parang inakodate ko yata yung assessment. Tapos may upslip ko. Upslip sa ka rin. clinical reasoning. Okay. So, yun. Upslip yung meron kay Sir Ian. Sir, unang kailangan yung malaman is forward bending test to confirm which is the dysfunctional. Ano muna? Pwede mag-palpate na muna kayo ng ganyan. Para pag ginawa nyo na to, magko-conclude ka na lang. So, Actually, other way around, pwede naman. Pero ang gusto ko lang dito, inuuna ko yon para may conclusion ako after kong gawin to. After kong gawin to, upslip agad na isip ko. Okay. Pero pag inuuna ko kasi to, alam ko na agad muna yung dysfunctional side. Tapos saka pala ako magpo-probe kung ano ba talaga yung naging problem. Pwede pa rin naman siya actually. Same naman yung magiging end result niya. Pero at least, doon, hindi ako biased. Kasi pwedeng dito biased na ako eh. Alam kong dysfunctional side ang right, siya yung gagawin kong upslip. Siya yung gagawin kong anteriorly rotated. Pwede akong maging biased. Whereas kapag inuuna ko to, bago to, mawawala yung bias. Kasi nauna lang in-evaluate. So, yun lang. Okay, so, Confirmation na lang. how about for seated flexion test? So, uupo lang naman doon. So, meron tayong problem ng S on I sa right, ang upslip, di ba? Pero confirm lang natin kung pati sa seated flexion test, possible na maging dalawang positive naman siya. Possible naman yan. Kasi hypomobility ang pinag-usapan natin eh. So, sige, flex ulit sa inyo. Paki-check na lang po. Sinundan ko lang siya. Okay, ulit balik. Yan lang. Pantay ba, Sir Ian, yung position niya? Okay lang, kahit na. Okay lang naman kahit na.
Sige. Sir Ian, next to To start with. Yan. Hindi, yung, bakit yung ano, yung left na, mas mataas na. Left na yung mas mataas kay Sir Ian ngayon kapag seated flexion test. Mm-mm. So, meaning, I on S, ilium on sacrum. So, dito naman nagkaka-problem si Sir Ian. So, pwede natin makonclude na kapag close kinematic chain, ilium on sacrum, di ba? Close kinematic chain to, Mm-mm. medyo nagko-confirm siya sa downsleep. Nagko-confirm siya, Sir Ian. Kanina kasi upsleep to eh. Nagko-confirm siya sa downsleep. Siguro kasi, kapag ganun, napupush niya na rin medyo upward yung downsleep eh. So, Diba? ang Because of the weight of the body. Kasi pag ito, close kinematic chain, weight ng body nandyan. Kapag nakatayo ka, open kinematic chain. Wala masyado compared to this one. So, pwedeng factor kasi yun kapag ganun. So, those are things na i-evaluate natin. So, for the forward bending test and the seated flexion test. Again, kung sino yung mas gumalaw, that is the hypomobile side and that is the dysfunctional side. May question po ba tayo doon? How about for nutation, counter-nutation question? For up-sleep, down-sleep, in-flare, out-flare, anterior rotation, posterior rotation. Yun po yung mga common problems na pwede pa natin ma-encounter, di ba? Another thing, lower cross syndrome. So for lower cross syndrome, relationship naman siya ng pelvis with the lumbar area. So, let's say anteriorly rotated ang pelvis. Ano nangyayari sa lumbar area? Usually, i-increase ang lordosis, hyperlordosis. So, for a lower cross syndrome, kapag nagkaroon tayo ng for example, nagkaroon tayo ng anterior rotation ng pelvis, magi-increase ang lumbar lordosis. What are the things that we might suspect na affected? Parang lower cross lang ulit yan. One part, parang cross ulit yan. One part is tight, and the other part is stretched. So kapag stretched siya, weak siya. Yun yung conclusion natin to, di ba? So, kapag anteriorly rotated, saan yung mga muscles na tight? Tight ang iliopsoas. Pag tight ang iliopsoas, magaganon siya. Or, pwede din tight ang erector spinae. So, ano naman yung weak? Weak ang abdominals, or weak naman is ischial tuberosity, oh. Weak ang hamstrings. So, kapag anteriorly rotated ang pelvis, tight iliopsoas, tight erector spinae, maybe we want to check those. Or baka mamaya weak ang abdominals or weak ang hamstrings. So those are possibilities. What if may flat back naman yung patient? Flat back, posteriorly rotated pelvis. So ano naman yun yung cross syndrome natin dito? Posteriorly rotated pelvis, tight hamstrings. Kaya common yan sa mga may medyo flat yung back. Tight na tight talaga ang hamstrings nila. So, tight hamstrings, or pwedeng may tightness din ng abdominals, or weak ang erector spinae, and even weak yung mga iliopsoas muscles. So, yan yung mga possibilities natin for a lower cross syndrome. So, meron po ba tayong questions? So if none, special tests, SLR, Pro-Nibens, I think a review na lang natin yung mga variations namin. Ano yung SLR 1, 2, 3, for what nerve positions, Pro-Nibens 1, 2, 3, 4, so yun, review na lang po natin yun. Okay? So actually, we're done. Yun na. Okay, so any questions? Okay, kung wala na po, okay na po tayo.